Yan guys, yung mga ATS nyo, huwag nyo itatapon kapag nasira. Huwag kayo magpapalit or ganito lang ang pag-repair niyan. So yung breaker na tatanggalin natin, yan, hindi na nag-on. Bumabalik na lang siya. So papalitan siya natin ng chint na breaker na binili natin sa hardware. MCB ang tawag dyan. So 63 yung ating pinalit. So okay pa yung kanyang motor dun sa ATS, kaya huwag nyo itatapon, papalitan lang. Lagi nyo tandaan kung saan nyo kinalas yung wiring, yun lang ang ihinang nyo. So, ganyan lang siya guys. Almost the same lang siya. Pwede siyang ipalit yung mga mabibiling breaker sa hardware o yung chint or sasin, no? Pwedeng nyo palitan yan. So, dyan sa video na ginawa ko, is pwede nyo mapalitan yung mga breaker or mga ATS na nasira. May breaker kasi magkabila, no? Wag lang ang masisira dyan, yung motor sa ilalim. So inihinang na natin siya para i-connect yung dalawang wire, no? Lagyan muna natin ng panghinang. Yan. Yan guys. Tatanggalin nyo lang yan dahil sira na yung breaker. Mas maganda, sabay nyo lang tanggalin or magkabila nyo ng palitan para bago din yung kabila. Although yung kabila niyan is okay pa. So pinalitan lang natin yan. At yung kinabit natin ay chint nga yung binili natin sa hardware. So ganyan lang kasimple. Ayan guys. Yan. Hinihinaan ko, nilalagyan ko ng LED para pagdikitan ng wire na tinanggal natin. So madali lang naman siya palitan guys. Mas madali lang na tanggalin. Yan. So medyo tatagalan nyo lang kasi nga kailangan nyo maiinit or kuskusin nyo muna yung pinagkakapitan nung sa breaker kasi nga hindi basta-basta dumidikit. Okay, so ang panghinang ko dyan is 100 watts. So napakalakas para madaling matunaw yung LED. Yung LED ko is 6040. Kaya madaling matunaw din siya. So mas maraming flux niyan. Yan, kukut-kutin ko lang siya para dumikit ng konti. Kasi papalabasin ko yung kanyang, alam mo, parang tanso. Oo, parang copper na dun sa kanyang terminal para dumikit. Kasi unang try ko dyan, hindi dumidikit. So kinutkot ko, pinalabas ko muna yung kanyang tanso dun sa may terminal. So pagkahinang ko, mas madali na siyang ihinang. So piliin nyo guys yung mga LED na mas mabilis dumikit dun sa Ayan. Yan, dito guys, yung kabila naman ang tinanggal natin para malagyan natin ng panibagong breaker para parehas silang bago. So, napansin nyo, yung kabila is bago na. Ayan, chint na yung nakalagay. So, yun yung gagawin din natin, yung reserve, no? So, ano pala siya, normal. Kasi yung sa left side is normal, ang right side is reserve power. So, papalitan din natin ng breaker para mas maganda, no? So, yan, binubunot na natin. Kung paano nyo tinatanggal yung breaker, kung yung wiring, ganun din yung tatandaan nyo mabuti kasi nga baka magkapalit, no? Pag nagkapalit kasi, masisira yung relay sa loob kasi nga nakakabit yan sa relay, yung wiring na yan, yung tinatanggal natin, yung neutral, at saka line at saka neutral nung relay. So, siya ang bumubuhay dyan at nagpapalipat dun sa limit switch. Yung limit switch niya na yung nasa ibabaw ng breaker. No? Kung napapansin niyo yung kulay black na maliit dyan.
ang tawag dyan limit switch. So pag nagdikit dyan, ibig sabihin mag-o-off yung kabilang side, no? Palitan lang. So tandaan nyo, ganyan lang yung ating pagtanggal. Tandaan nyo lang mabuti kung paano. Makikita nyo naman kung paano ang position ng breaker natin. Ayan, so ganyan siya guys. Hinangan muna natin ulit. Yan. So, tingnan natin kung parehas ang position. And then, kutkutin natin. Ayan. Palabasin ulit natin yung copper niya dun sa kanyang terminal para madaling dumikit yung LED. No? Ayan. So, magkabila pag hininang natin, mas madali na siyang dumikit dyan. Pag hininang natin yun, nilagay natin yung wire, madali lang siyang ikabit na dun sa kanyang wire. Lulusawin mo lang ng konti para dumikit yung wiring. Okay. Ayan. Medyo unang-una lagyan muna natin ng LED. Okay. Kaya wag kayo magtatapon ng ATS kasi pwede pang magamit yung ATS kapag buhay pa yung motor na nasa gitna ng ATS. So magagamit nyo pa, mapapalitan nyo pa. So wag agad-agad itatapon at magpapapalit, sayang naman. So mga yun naman nagpapa-repair, nagpapa-rescue, yung mga pinalitan po namin ng ATS ayun, nire-repair din po namin para magamit pa ng iba. Ayan. Yung breaker po na mabibili nyo is magkano lang, mga 350 to 400. So pwede nyo napalitan. Kasi pag bumili kayo ng bagong ATS, nasa 1.8 to 2,000 yan, yung buo. Kaya kailangan nyo magtipid. So kung kayang i-repair, palitan ng ATS, palitan na lang muna. Dahil sayang din yung pera, okay? So gagawin mo ring bago yung breaker nyan. Okay? Ayan. So ganyan lang po guys yung mga nire-repair natin na ATS. So, hindi tayo nagtatapon kasi sayang. No? Sayang naman. Magagamit pa ulit natin yan. So, yun. So, mukhang bago pa yung ATS. Hindi masyadong, alam nyo na, yung iba is maitim na or something na madumi na ATS. Ito, parang bago pa rin. Kaya lang nasira agad yung kanyang breaker. Dahil nga, parang wala din akong tiwala dun sa brand. Okay? So, kinakabit na natin at sasalpak na natin yung kanyang metal na pang swing. Okay? Yung pang on off niya dun sa kanyang breaker. Nagsuswing lang naman yan guys. Ayan. Mamaya testingin natin yan. Okay. Lagay nyo lang, ipit nyo lang na mabuti. Tingnan nyo mabuti kung saan nakalagay. Pinihit ko nga siya para magsakto ng kaunti. Tapos isusunod ko na yung lock. Okay. Dapat yung mabuti yung yan yung limit switch, yung kulay itim sa ibabaw. Ito naman yung guide sa gilid. Tsaka kailangan mahigpitan yan. Maganda yung lapat. Yan, bago natin hinangin ulit. Medyo matagal guys itong video nito, kaya medyo panoorin nyo na lang kasi hindi ko pinas forward para makita na mabuti. Ayan.
Kaya huwag kayo magtatapon agad ng ATS na yan. Sayang kasi kung itatapon nyo agad. Ayan. So, hihinangin natin yung yung wire. Ginamitan ko ng long nose kasi nga, pag kamay ko, mainit masyadong doon sa wire. Baka mapasok pa ako kasi 100 watts yung aking panghinang. So, yung kulay black naman. Yung kulay black naman ang hihinang natin. Mas maganda nga kasi may LED na yung paglalagyan para saglit lang. Pag tinunaw mo, ilagay mo yung wire. Ayan, dikit agad. Okay, so kabila naman tayo. Yung position, same position lang ng breaker na tinanggal natin. So nilagyan natin ng hinang yon. So lalagyan lang natin yon. Ayan. Pansinin nyo guys. Parehas na parehas ang position. So ganun lang yung paghinang natin. Yung mga hindi sanay sa electrical, wag po kayo magta-trial nito, no? Kasi mahirap po yung basta lang kung wala po kayong alam sa kuryente, baka po kayo makuryente, no? Ingat-ingat po guys. Ayan. So ako naman po ay electrical kaya medyo alam nyo na sa po namin kailangan magkaroon ng challenge sa sarili kaya improve sa sarili. Ayan. Yan, nilagyan din natin ng konting LED yung dating hininang natin. So, yan. Okay na tayo dyan. Ang huli na lang natin, takpan na natin yan. Katakip niyan, kabila din, no? Pala yun sa ilalim, naka-clip lang. So, okay na yan guys. Ayan. Yan, dito guys, medyo ingat-ingat kayo dahil testing na natin yung ATS. So, gumawa ako ng wiring. Testing natin yung ATS kung gagana. Yun, gumana na siya, buhay. Okay. So, pag pinindot mo kasi sa kabilang side, yan? Automatic. Ayan. So, sa kabilang side kasi, buhay na yung ATS. Lilipat na yung sa kabila. Ayan. So, pag ginawa mo, in-on mo sa automatic. Yan, ilipat ko muna kasi mali ako dun. Dapat sa kabila yung side. Kasi sa normal kasi pag naka-on na po at buhay yung normal, hindi lilipat. So, ayan. Subukan ulit natin. So, lilipat yan sa kabila. Pag nilagyan ko ng power yung kabila, lilipat. Ayan. So, okay na yan guys. Tingnan nyo mabuti. Yan. Yan. Okay na siya, lumilipat na. Kahit saan. So, ingat lang guys, kuryente to. Hindi biro mag-test.